Mama ni Louie. Hey, God's morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po. Ngayon po ay araw ng Tuesday, January 27, 2026. At ngayon po, sa atin pong daily devotion, tayo po ay tutungo dito sa ating pag-uusapan ngayon. At maraming, sabi nga ay naghahangad, no? Na ano nga ba yung tamang pagsunod, no? At dito po sa ating talakayan ngayon ay pag-uusapan po natin ang bahaging ito. At sabi nga po nung talatang ito sa Psalm 143 verse 10, no, ay ito po ay babasahin ng ating partner, no, aking partner. At ngayon po ay sabi nga po ay pamagatan po natin itong Teach Me to Do Your Will. At ngayon po, sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay muli sasama ng aking partner para basahin po ang talatang ito at tayo po ay pangunahan sa pananalangin. Okay, God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa mga awit 143 verse 10. Ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan sa aking masunod ang iyong kalooban. Ang espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na paggabay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa kalakasan na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa aming mapag-aaralang ito, Panginoon, ituro mo ang daan sa amin, Panginoon, upang malakaran namin sa aming mga susunod na araw at ngayong araw na ito, Panginoon. Balutan mo kami ng iyong banal na dugo at samahan ng iyong banal na espiritu upang lubusan naming maunawaan ang talatang iyong ibinigay sa amin ngayong umaga at maibahagi din sa iba. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-guide mo sa amin, Panginoon. Pangunahan mo po ang bawat isa sa amin. Sa lahat ng aming mga iniisip, sasabihin at mga kinikilos, Panginoon. Ikaw nawa ang makita sa buhay ng bawat isa sa amin. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, praise God at isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Sabi nga po, sa bawat araw ng ating buhay, no, ay minsan tayo po ay nahihirapan na malaman kung ano nga ba talaga ang tamang gawin. Minsan may mga desisyon tayong kailangan gawin na parang hindi po tayo sigurado kung tama ba o mali, no? O minsan naman, no, kahit na alam natin ang tuntunin ng ating Panginoon Diyos, nahihirapan tayo na gawin ito ng buong puso, no? At ito ang eksaktong damdamin na pinapadama ng ating binasang talata ngayon at ng may akda ng binasang talata. Sino po yun? Ni Haring David. At sa kanyang pagdarasal, hindi lamang po siya nagtanong kung ano ang sabi nga ay gagawin, kundi hiniling po niya na turuan siya ng ating Panginoon Diyos mismo. No, kaya nga po itong ating binasang talata mula po dito sa Psalm 143 verse 10 ay hindi lang basta isang simpleng panalangin. No po, ito ay isang pagpapahayag ng pagtitiwala at pagsasakripisyo ng sariling kalooban para sundin ang plano ng ating Panginoon Diyos. Ngayon pong araw na ito, pag-usapan po natin kung paano natin o paano ang panalangin ito, na sabi nga ng ating title, Teach Me to Do Your Will, po ay makatutulong sa atin na tayo po ay makatungo sa tamang landas, upang patuloy po tayong maranasan at makasama natin ng Diyos, at maramdaman po natin ang tunay na kagalakan sa buhay na ibinigay ng ating Panginoon Diyos para sa atin. Kaya nga, doon sa unang bahagi, sabi niya doon, teach me to do your will.
So, that I may, sabi doon, please you. No? Teach me to do your will. No? Yan, ang will po ng Diyos ay hindi lang basta mga rules o sinasabi po nating listahan ng mga dapat gawin o hindi dapat gawin. Ito po yung plano, no, at purpose na inalaan ng ating Panginoon Diyos, no, para sa bawat isa, para sa atin. At ito rin yung tuntunin na nagbibigay ng buhay at kagalakan, no? Like po nung sinabi ng Panginoon Diyos doon sa sumunod na part, doon sa John 10 verse 10, ano ho, ang sabi niya po doon ay, I have come that I may have life and that they may have it more abundantly. Di ba? Unang bahagi, sinabi niya, the enemy come to kill, steal, and destroy. Pero doon sa ikalawang bahagi ng talata noon ng John 10:10, sabi, I have come. Dumarating ang Panginoon that may have life. Magbigay tayo siya ng buhay and they have it more abundantly. Ang gusto ng Panginoon, pagpalain tayo. Maranasan natin yung tunay na pagpapala. Ano ho? At dito, kalimitan, naiisip ng nakararami, ano ho, ay, nako, pag ako'y pinagpala ng Panginoon Diyos, kaya minsan yung healing. Kaya pag ako'y pinagpala ng Panginoon Diyos, Lord, ito yung gagawin ko, ganito yung gagawin ko, na madalas naman nating hindi nagagawa. Sabi nga, minsan may mga ilang bagay sa atin, maliit na bagay na hindi natin nagagawa. Yun na nga lang pong pag-attend ng Bible study, hindi natin kayang gawin. Paano pa niya ibibigay sa iyo yung mga malalaking bagay? Kung yung isang bagay na ito na hindi ka mapagkatiwalaan, hindi mo magawa, paano niya ibibigay sa iyo? And that's the thing, no? Kaya nga minsan, sa buhay natin, no, mahirap nating ipagmalaki ang mga bagay na gagawin kaagad ng Panginoon Diyos. No? Tandaan po natin, mas nalalaman ng Panginoon Diyos ang intensyon ng ating pananalangin kung minsan. Kaya nga kung minsan, hindi po natin kayang bulahin ng Lord o sabihin natin ay i-bribe ang Lord. Hindi po eh. Kasi kailangan po natin talagang sumunod doon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Hanggang hindi natin isinusuko yung kalooban natin sa Panginoon Diyos, posible po yun. Mananatili kang kaawa-awa, no, sa mundong ito. Bakit po? Kasi nga, the enemy come to kill, steal, and destroy. Kaya nga po yung will na ito ng ating Panginoon Diyos, no, that I have, sabi ng Panginoon, that I have will give you a life, no, ang buhay, at abundant na buhay na ito. Ang abundant na buhay nito ay kung naghahari siya sa ating buhay. Kaya nga po doon, ang sunod na sinabi nung may akda is, teach me. No? Turuan mo ako. No? Kaya mapapansin po natin, bakit teach me? Yan na po yung pag-attend natin ng Bible study. Yan na po yung pagbababad natin sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Pagbabasa natin ng sarili. At pagko-quiet time natin. Pagbubulay-bulay natin sa salita ng Panginoon Diyos. Doon po tayo binabago ng Diyos eh. Kaya nga yung salitang dito na sabi doon sa Amplified Version, and teach me, no, ay nagpapakita po ng humility at willingness na matuto. No? Tunghayan po natin yung sinasabi ng Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Kawikaan. Yes. Ano 3. na? 3. 5 verse 6. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan, huwag kang manahan sa sariling karunungan. 6. Sa lahat ng iyong gawain siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Amen. Kaya nga, sa lahat ng ating hinihiling, sa lahat ng ating kailangan, sa Diyos ba tayo humihingi na talaga ng tulong? Sandali. Pastor, minsan doon sa kaibigan, minsan doon sa kamag-anak. Yes. Kung yan ay bigay ng Panginoon Diyos, magkakaroon ka ng relationship at yung relationship mo na nagmumula sa Panginoon Diyos, yan ang nagtutulak sa iyo. Again, it's all from God. Meron tayong biyaya ng pamilya. That is the gift of family, the gift of friends, a gift of life. And that is the gift of God. Kaya nga, mga kapatid, kung tayo magtitiwala sa Panginoon, di rin tayo nabibigo kumisan. Dahil may mga tamang tao sa buhay natin na tinadala rin ng Panginoon na siya pa rin nagdadala. Sabi nga po, dito, hindi tayo nag-iisip na alam na natin ang lahat.
kundi tayo ay nangangailangan ng pagtuturo mula sa ating Panginoon Diyos. At ang dahilan bakit natin gustong gawin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos ay para mapasaya natin o mabigyan natin ng kaluguran mismo ang ating Panginoon Diyos. Kaya nga niya tayo pinagpapala para sumaya siya. Hindi natin dapat iniisip na kung bakit tayo nahihirapan ay dahil gusto tayong pahirapan ng Panginoon Diyos. Una sa lahat, ang kasayahan natin ay kasayahan niya. Bakit kung minsan, Pastor? Kung talagang yan ay kasayahan niya, ay kasayahan din ng ating Panginoon Diyos. Bakit hindi niya ako bigyan ng napakaraming pera? Tandaan mo, ang kasayahan ng Panginoon Diyos ay hindi nakabase sa pera. Dahil ang kasayahan ng tao ay hindi kung ikaw ay marami ng pera. Dahil maraming tao ngayon na kahit madami na silang pera, ngayon hindi pa rin sila masaya. Dahil ang tunay na kasayahan ay ang Diyos. Ang presensya ng Panginoon Diyos. At kung minsan, ito ay nagtutulak sa atin doon sa tanong na bakit natin gustong gawin ang kalooban ng Panginoon Diyos. Dahil siya ang tunay na kasayahan. Dahil ang pagpapasaya sa Diyos ay isa sa pinakamahalagang layunin ng buhay ng isang Kristiyano. Imagine natin kung magagawa natin yung kalooban ng Panginoon Diyos, ang sarap sa pakiramdam. Kaya nga yung ibang tao na nagagawa at napupulpil yung kalooban ng Panginoon Diyos dahil alam niya na ito'y pinagagawa sa kanya ng Panginoon Diyos, no? Parang nagkaroon siya ng relief, nagkaroon siya ng kasiyahan na hindi kayang ipaipaliwanag ng mundong ito. Kaya nga sabi sa atin din ng Colossians chapter 1 verse 10. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat na anumang uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkilala sa Diyos. Amen. Kita nyo? Sa gayon, kapag ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon Diyos, lalawak ang ating pangunawa. Yung dating makitid na pangunawa, sabi nga yan, mabubuksan yan. Sinabi rin sa atin sa 1 John chapter 3 verse 22. Tinanggap natin ang anumang ating hiniling sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Amen. Kaya nga, napakalaking bagay po nun. No? Itong sinasabi nga sa atin, teach me to do your will. No? Ito yung nakikita na ngayon natin. No? Ito ba ay kalooban ng Panginoon Diyos? Ito ba ay sa aking ginagawa? Magbibigay ba ito ng kaluguran sa Kanya? No? At doon sa sumunod na bahagi, ayon sa Amplified Version, sabi niya doon, for you are my God. Ito yung foundation ng buong verse. Kapag sinabi natin, you are my God, ibig sabihin po nun, siya ang boss ng buhay natin. Hindi tayo. Minsan kasi, tayo ang sarili nating amo. Tayo ang nasusunod. Panginoon, pag ginawa mo po ito, di ba? Yun yung word. Pag ginawa mo po ito po ang gagawin ko. And tandaan po natin, God is a jealous God. Hindi natin kayang ipagmalaki ang bukas. Sino makapagsasabi na tayo ay magigising pa sa kinabukasan para sabihin natin kay Lord John? Minsan sinisisi natin, Lord, kasi hindi nangyari. Paano naman yung mga bagay na nangyari na hindi mo naman ginawa? Di ba? Kaya nga mga kapatid, ang nagtutulak sa atin ay ang salita ng Panginoon Diyos. At kung susundin natin, at ito magiging pamantayan natin, magkakaroon po tayo ng tamang direksyon. At sigurado masusunod po natin ang will ng Panginoon. At kung tayo ay dumaranas ng pagkabigo, pagka tayo dumaranas ng parang tila ba tayo nanghihina, tandaan natin, yan ay kalimitan dahil sa kakulangan
ng salita ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Dahil ang buhay natin ito, dinisenyo ng Panginoon na magtagumpay. Kung tinanggap mo na si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang tagumpay ay nasa atin. Maging minsan parang tila ba kabaligtaran ng nakikita ng mundong ito. Kaya nga po, dapat po nating pagkatiwalaan ang ating Panginoon Diyos dahil alam nating mabuti ang kanyang puso at walang masama na plano siya para sa atin. Di ba? Jeremiah 29 verse 11, very popular. A plan to prosper us, not to harm us. Kaya nga binibigyan tayo ng ating Panginoon Diyos ng kasarinlan na pamahalaan ang ating aspeto ng buhay. Yan po yung free will. Kaya nga kapag ang will natin ito, iniuugnay natin sa Kanya, doon po tayo nagiging malakas. Ito rin po ang nagsasabi ng covenant relationship. Parang isang pangako na tayo ay Kanyang mga anak. At siya naman ang siyang gagabay po sa atin at patuloy na mag-aalaga. At sa huling part, sinabi niya doon, let your good spirit lead me on level ground. No, ito po yung isang napakagandang ugaliin natin. No, sabi nga po, ang good spirit ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Siya yung banal na espiritu na nasa loob ng bawat tunay na Kristiyano. Basahin po natin yung Romans chapter 8 verse 9. Ngunit hindi na kayo mamumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala ang isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Yun. Sabi nga po doon, di ba? Kung ang isang tao walang Kristo, hindi po kay Kristo ang taong yan. Ang pagiging led by the Spirit ay hindi lang po basta paghihintay ng hudyat, kundi pagiging sensitibo sa kanyang tinig sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ng Biblia. Pagdarasal at sitwasyon sa buhay. Tandaan po natin, kaya po nagiging tama ang panalangin natin. Minsan, di ba? Ang panalangin natin, suriin din po natin. No, hindi ko sinasabing mali o tama. Pero iugnay natin yung ating panalangin, yung ating aksyon sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kasi minsan nagiging hyper tayo sa isang bagay na hindi naman tama. Kaya doon tayo dinadaya ng kaaway. Sabihin, may nagiging too much emotion o emotional tayo sa isang bagay, no, na masyadong nagiging hyper, sabihin na natin. Ganyan, napakadelikado nun kasi akala natin minsan masyadong spiritual yung level. Pero kung mabubuo yung discernment natin, makikita natin talaga it's based on his emotion. Hindi siya based on the Bible. Hindi siya based doon sa will ng Lord, kundi sa will niya. Nakuha niya ibig sabihin. Kasi pag nadadala po tayo ng sarili nating emosyon, hindi makakilos yung espiritu. Kasi parang, ang nangyayari, ikaw na yung nagiging boss. Hindi ka na nagiging spirit-led. You are being led by yourself. You are being led by your emotion. Kasi being led by Jesus Christ, being the Holy Spirit, and yan, bunga, and the gift. Lagi po natin tatandaan. Ang nakikita doon is gift and the fruit of the Spirit. Hindi yung emosyon natin. Kaya nga po, we need to be very sensitive, no, to see and to know and to have a gift of discernment in all levels. No? At hindi ko na ho pakakahabain doon. Ano? At ang sabi nga doon,
nung the word itself is the level ground, ay ito po'y sumasagisag ng peace and stability. Nandun po yung kapayapaan at nandun yung pagiging yung stability natin. Ibig sabihin po ito, hindi tayo mawawala sa landas o madadapa sa mga pagsubok. No? Yung kaya po ito yung sinasabi, no, na kapag tayo ay merong peace and stability, hindi yan nakabase na ikaw ay naghihiyaw, nagsisigaw, naggugulong, o ano pa man yung pinagagawa. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng peace and stability. Na ano pa man ang iyong daanan, nagiging matatag ka. Kasi marami pong Kristiyano ang lumuluhod, umiiyak, sumisigaw, pero lugmok na lugmok pa rin sa kanyang problema. Ang tanong pa rin niya, bakit mo ako pinabayaan? Bakit nangyayari sa buhay ko ito? Kaya nga po nawawala po yung level ground na ito. Kaya nga po, if we want to understand yung will na ito ng ating Panginoon at matuto tayo, we always base sa lahat ng ginagawa natin according to the Bible. And you will be corrected. Marami po sa buhay natin na tayo ay akala natin tama, akala natin ay yun yung dapat gawin, but it will not lead hangga't hindi ito nagagawa. Minsan na 'di ba sa worship minsan na ano ka lang na iingganyo ka lang tama? And sometimes doon mo talaga nararanasan. Iba-iba kasi no. Sa church, marami mong minsan nadadala ka lang, yung emotion ni ganito, emotion ni ganyan. Nadadala ka lang, pero lagi mo tatandaan. You need to be discerned. Who is the spirit? And what is kasi alam mo yung espiritu Kaya nga we need to be very, very, sabi nga pag pumasok tayo sa panambahan, even kahit hindi sa church, kahit sa bahay, pag tayo sumasamba sa Panginoon, direct tayo sa Kanya. Dapat kilala natin at makikilala natin ang Panginoon Diyos kung lagi tayong babad sa Kanyang salita. At yan po yung level ground. Magkakaroon po tayo ng right path o tamang daan. Kahit tayo mapunta sa mga daan na masama o sabi nga ay may mga nakakasama sa atin, hindi tayo basta-basta na hihila. Maaring nahihila natin sila, pero hindi tayo nahihila nila. Yung mga kaibigan natin, yun, nagiging matatag ka kasi may peace and stability ka. And then the next thing na mangyayari sa iyo, meron kang tamang direksyon. You have the right path. At yan na po yung susunod. Ito yung gusto ng iba. Blessing. Tandaan niyo po, yung tatlong yan, kapag yan nandyan, yan yung level ground ng Holy Spirit. Kapag nandun yung peace, lagi nating hanapin yan, peace and stability, hindi tayo mawawala sa landas o madadapa sa anumang pagsubok, anumang hamon sa buhay. Diyan po tayo magkakaroon. The next thing is magkakaroon tayo ng right path. Hindi tayo mapupunta sa mga daan ng masama, kundi hindi magiging mabuti tayo. O maaring sabihin natin makakasama sa atin. Kahit yung mundo'y masama, hindi po tayo mahihilan yan because we are on the right path. At doon na po natin makikita yung ikatlo, the blessing. Dahil ang landas na inaalay ng Diyos ay laging puno ng kanyang biyaya. Kaya kapag nandun po at present yun, you're on the right path. And then po, makikita natin ang will ni Lord. Kaya nga po mga kapatid, hindi natin kayang gawin ang kalooban ng Diyos na mag-isa. Kailangan natin ng kanyang pagtuturo at tulong ng Espiritu Santo. Sabi nga sa atin, di ba, ng Romans chapter 7, verse 18 to 19. Alam kong walang mabuting bagay na nananatili sa aking katawang makalaman. Kaya kong naisin ng mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawa ng mabuting na naisin ko. 19. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Yung parang dyan, yung gusto kong bumait pero di ko magawa. Pinapakita po dito ni Apostol Pablo na kahit na mayroon tayong pagnanasa na gawin ng mabuti,
hindi natin kayang tapusin ito gamit lamang ang sarili nating lakas o kalikasan. Tandaan, ang ating pagiging karnal, flesh, mismo na karnal ay flesh. No? Kaya kung minsan, titingnan natin, ayoko na sige, papiyawan natin, ang pananampalataya ay dalawa. We have a carnal faith and spiritual faith. No? Pag yung carnal, ito yung nagmumula sa iyong flesh. Pag spiritual, nagmumula sa Biblia. And that is the thing na kapag nakikita natin yung ating aksyon, ibinabangga na natin sa salita ng Panginoon Diyos. Nalulungkot ako. Tingnan mo ano sinasabi ng Panginoon. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I be afraid? Pag ganun ang ating pagtingin, nawawala yung carnal faith, kundi napapalitan ito ng liwanag ng Diyos. Ba't nga ba ako matatakot sa kalungkutan ito? Siya ang aking Diyos. Siya ang magtatangkol sa akin. So nakikita na po natin yun. Yan po yun. Yung sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya nga po, ang carnal nito ay limitado at naghahadlang sa kasalanan. Kaya nga pag tayo ay nakabase ang ating pagpupuri sa Panginoon sa emosyon, no, too much emotion, no, ay napaka-danger po niyan. No, it will lead you to carnal faith. Okay, ano pa? John 15 verse 5, ano sabi ko sa atin natin Panginoon Kristo? Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang magbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. Sabi doon, dito binibigyan po ng diin ng ating Panginoong Hesus na parang mga sanga na umaasa sa puno. Tayo ay walang magagawa kung hindi tayo nakakabit sa ating Panginoon Diyos, sa ating Panginoon Kristo. Ang lahat ng mabuting gawa at pagkakasunod-sunod o yung sabi nga ay o pagsunod natin sa mga tagubili ng ating Panginoong Kristo, no, o kalooban, ay sabi nga po ito ay nagkakabit mismo sa kanyang kalooban. Ibig sabihin, nakikita natin ang buhay natin ayon sa mga turo ni Kristo sa atin. Kaya nga mga kapatid, ang paggawa ng kalooban ng ating Panginoon Diyos ay hindi parusa o obligasyon. Kasi maari, ang dami pong nagsasabi na ang hirap sumunod sa kalooban ng Diyos. No? Ang katunayan po nun, mahirap kasi nga ayaw mo pang bitawan yung pagiging karnal o yung pananampalataya mong karnal. Pero kung bibitawan mo yan, makasusunod ka. Kaya nga po ang paggawa ng kanyang kalooban ay hindi parusa obligasyon, kundi privilege at paraan para maramdaman natin ang tunay na kagalakan at kasiyasiya sa buhay natin. Sabi nga sa atin, di ba, ng Mark chapter 10, verse 45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Amen. Yan po yung purpose ng ating Panginoon. Pinakita dito na ang paglilingkod at paggawa ng kalooban ng Diyos ay isang pribilehiyo. Kahit ang ating Panginoong Hesus, di ba, ay nagsilbi at ibinigay ang kanyang buhay para kanino? Para sa ikatutubos ng marami. Para sa atin. Kasama po tayo dun sa marami yun. Hindi ito obligasyon, kundi isang karangalan na makasama tayo sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po ang pagsasakripisyo, no? At ako po ay nagpapasalamat sa mga umattend ng Bible study kahapon. Kami po umabot ng 14, 16, no? Kasi iba kasi may mga kasama pa sila na nagsasign, no? Yung mga ganun po, no? 14, 15, ganyan po kami kagabi. Alam nyo, dahil nga sa Bible study, ay marami po kami natututunan at gusto ko pasalamatan po yung mga umattend kahapon, at yung iba po ay kahit na sa ibang church, ay sabi nga, hindi naging hadlang. Kasi nga po ay ang pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos ay
sabi nga ay mahalaga na matutunan natin. Ano ho, sabi nga ba tayo'y kalalago? Hindi ko naman po sinasabing sa amin lang po kayo matututo. Ano, hindi. Attend po tayo ng mga Bible study o gawain ng ating Panginoon saan man lugar. Kasi mahalaga po, ano ho, na tayo po ay uma-attend. Ano ho, at sabi nga po ay ako po bilang ang pastor ng Purpose Field Life, ayoko naman po masabihan ay wala ho kasing Bible study sa aming church. Ano ho, at ako naman po talaga, yan ang aking gustong-gusto, ang Bible study. Ano ho, kasi nga ho ay diyan po talaga tayo lalago eh. Ano ho, at diyan po tayo talaga natin matututunan kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga po, hindi po ito sakripisyo talaga eh, no? At sabi nga kasi minsan natatapos kami 11, no? Yan, 11 p.m. Pero sabi nga po, yung sakripisyong yun ay, sabi nga ay um, madami pong naitutulong. Ano? Kaya nga po ang sakripisyo na ating sariling kalooban para sundin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos ay hindi pagkawala ng kalayaan, no? Kundi pagkuha ng tunay na kalayaan na nagmumula sa pagiging tama sa landas ng Diyos. Nasabi rin sa atin ng John chapter 8 verse 36. Kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Yan. Tayo tunay daw na lalaya kapag pinalaya tayo. At yun po yung pagkalaya natin. Kapag ibinigay natin ang sarili nating kalooban sa ating Panginoong Hesus at susundin ang kanyang landas, hindi tayo mawawala ng kalayaan, kundi makakakuha tayo ng tunay na kalayaan na walang sinumang makapagbabawas sa atin. Walang sinumang makapagbabawal sa atin. Walang sinumang makahadlang sa atin. No, ito'y kakayahan at kalayaan mula sa kasalanan, takot, at pagkakahawak ng mundong ito. Kaya mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, no, how to connect this to our life sa mga araw na ito. Una, patuloy po tayo maging humble, no, maging mapagpakumbaba at magtanong sa ating Panginoon Diyos. Kasi the more na hindi tayo nagbabasa ng Biblia, the more na hindi tayo nananahan, hindi tayo ma-attend ng Bible study, ibig sabihin nun, nagmamataas tayo sa Kanya. Hindi natin siya kailangan. Alam na natin lahat. Kaya na natin. Yan po yung ibig sabihin nun. Kaya nga po, patuloy po tayong bumasa ng Biblia araw-araw. At habang binabasa po natin ito, sabihin natin, Diyos, o Ama naming Diyos, makapangyarihan, turuan mo po ako kung paano gawin ang gusto mong gawin ko ngayong araw na ito. Hayaan natin na ito magsilbi nating pamantayan sa landas na ating tatahakin sa araw na ito. Kalawa, alalahanin natin ating Panginoon Diyos na siya ay Diyos natin. Hindi tayo ang Diyos. No? Kapag may mahirap na desisyon tayong kailangan gawin, tanungin natin ang ating sarili. O tanungin natin ang ating Panginoon Diyos, ano ang gusto mo, Lord, dito sa aking landas na ito? Bakit? Dahil siya po ang Ama ng buhay. Dahil siya po ang Ama natin na siya nagbigay sa atin ng buhay na ito. Ikatlo, hayaan mo lumakad tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Huwag nating pilitin ang mga bagay na parang hindi tama sa puso natin. Pag alam nating mali, nangungusap sa atin ng banal na Espiritu, huwag natin gawin. Panatili tayo sa pagdarasal at pagbabasa ng Biblia. At hayaan nating gabayan tayo ng banal na Espiritu patungo sa mabuting landas. Ika-4, huwag matakot. Kahit na mahirap ang daan, alam mo ang level ground na ibinigay niya ay nagdudulot ng kapayapaan at kagalingan para sa ating lahat. Kaya purihin ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Diyan po ako magtatapos. At ngayon naman, no, tayo po ay dadako sa Venice Reflection. God's morning, mga kapatid. Dito po sa Dito po sa ating napag-aralan ay ipinapakita
na handa tayong umasa at sumunod sa ating Panginoon, lalo na kapag nahihirapan tayo at hindi tiyak kung tama ba ang landas na tinatahak natin. Hindi natin alam ang lahat ng kailangan natin at kung ano ang darating sa hinaharap. Pero kapag humingi tayo ng tulong at patnubay sa ating Panginoon, tinitiyak natin ang mga hakbang natin ay sumusunod sa tama at mabuting plano ng Diyos para sa atin. Hinihiling natin sa Kanya na ituro sa atin ang tamang daan, hindi ang daang mali o gusto lamang natin, kundi ang daang makatwiran na nakatuon sa Kanya. Ito ay nagpapakita rin ng pagtitiwala na ang Kanyang paraan ay laging mahusay kaysa sa ating mga sarili. Sabi nga po na napag-aralan natin kanina, hanapin natin kung sa mga desisyon natin sa buhay, kung meron ba tayong peace and stability, kung right path, tama ba yung ating daan, or merong blessing. Kasi yung mga nakikita po kasi sa bunga ng kung tama yung ating ginagawa, yung ipinapasa natin sa ating mga nadidisciple, halimbawa po sa ating mga anak, kung yung mga anak natin ba ay tama yung mga ginagawa o kasi tama yung nakikita sa atin. Kaya po, ipinapakita din po para pong tayo sa ating mga anak, ipinapakita natin sa kanya ang good example na dapat nating lakaran, tamang daan para sa ating mga anak na marating yung tagumpay nila or maipakita natin ang Panginoon sa kanila. Hindi lang kailangang ituro din natin sa ating mga anak yung paghingi ng gabay sa ating Panginoon, pagbabasa ng Biblia, pananalangin, kung ano man po yung nakikita ng ating mga anak sa atin, yun din po yung kanilang ginagawa. Kaya po, sa atin pa lang po dapat magmula yung mga mabubuting gawa na ipinapakita natin sa Kanya nang sa ganon, tama din yung lalakaran niya. So, ganon din po ang paghingi natin sa ating Panginoon. Kailangan natin humingi ng gabay sa ating Panginoon, sa ating mga lalakaran. Parang tayo naman ang anak na humihingi sa ating magulang, sa ating Panginoon ng tamang daan upang tama yung ating path na tatahakin. At kasama natin siya. Siya ang mag-guide. Siya ang mangunguna. Siya ay yung parang tinitingnan natin upang ang ating mga susunod na tatahakin ay tama. So, yun po ang takeaway ko dito sa ating napag-aralan ngayong umagang ito. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Okay, pray na Diyos. Thank you sa iyong reflection. Okay, at sa atin pong section naman na ito, ating comment section, no, ang nandito sa ating unahan, ay una nating batiin ang taga-Israel, si Sister Maria Fe, at pagbati natin sa ating kapatid na ito na taga-Israel, at syempre sa kanyang pamilya, kay Brother Ian, sa kanilang mga anak, pagbati natin sa Alejandrino Artillaga family, yan. At sinundan po dito sa itaas na ating comment section si Nanay Gori, Benaluz, yan, kasama po namin sa Bible study kagabi yan. At purihin ng Diyos, at yan, at thank you. Okay. Yan. Yan. Okay, yan. Kaya pagbati po natin, binasa ko lang yung comment, Sabi nga, thank you Lord sa pag-iingat sa amin, sabi ni Nay Gori, sa buong magdamag, at salamat din po sa napag-aralan namin sa aming Bible study kagabi. Thank you Lord, nawa po ay bigyan po kami ng kagalingan sa pag-aaral para po may pahayag ang mabuting balita. Salamat po Lord. Amen. Yan, galing po yan kay Nay Gori. At purihin ng Diyos, pagbati natin diyan sa Bulakin Chaong, pagbati natin diyan kay Kuya Chris, kay Ate Marta, at pagbati natin sa buong Kapus, Benaluz, Malasmas, Silang, yan, at Artillaga family. Yan. At sinundan po yan ni Pastora Fe,
At pagbati natin sa Andal Artillaga family. Yan, pagbati natin yan sa pangunguna ni Pastora Pet. Pagbati natin sa kanyang mga anak, no? Kay Malu, kay Michelle, kay Abby, ganun din kay Mark, ano ho, at sa kanilang sa inyong mga apo. Yan. At pagbati rin natin, no, kasama natin ang mag-asawa. Yan, aming kumari, kaibigan, yan. Yan, at kasama po natin ang Azucena Tanyo, yan. Kasama natin si Brother Arthur at si Kumaring Carmelin, no? Si Paring Arthur. At siyempre pagbati natin sa kanyang mga anak, no? Kay uh, uh, Paula at kay Julene, no? At siyempre pagbati rin natin sa aming inaanak diyan sa Carmelite, no? Kay Janessa at saka kay Tyrone. Yan, isang mapagpalang umaga. Lagi po nakikinig po sa atin yan, no? At nakakasama natin yun. Nagpuso ng aking inaanak, si Janessa, no? Iyan, isang nakakataba ng puso bilang ninong, no? Yan. At purihin ng Diyos sa buhay mo, inaanak, sa inyong dalawa, mag-asawa, kay Tyrone, no? Yan. At pagbati rin natin mula sa Villa Escudero, batiin natin ang Patuwal family, yan. At ayan, kasama po natin si Nay Winnie, yan. At ayan. At ang kanyang pagbati natin mula sa kanyang mga anak, mga manugang, at kanyang mga apo. Yan. At kasama rin po natin, kasama rin natin sa Bible study kagabi. Kahit pagod na pagod sa biyahe. No? Kasama po natin ang Rianzares family. Ayan, kasama po natin sa pangunguna ni Kuya Ramil at ni Sister Babes, no? Batiin natin ang kanilang mga anak, ano ho. Yan. At yan, pagbati natin, ano ho, kay sa inyong buong pamilya dyan sa Makati City. Yan. At yan. Sino pa? Kasama rin natin from United States naman tayo. Muli kasama natin ang ating kapatid, si ang Daw family. Kasama natin si Nars Abby. Yan, pagbati natin sa buong Daw family dyan sa Seattle, Washington, no, USA. Yan. Kagalingan po ni Brother Rolly. Tama, ayan. Kay Brother Rolly Bombani. No? Yan, siyempre, pray natin yan. No? Yan. At, yan, kasama natin si Pastor Ed Rona ng Tuliric Church dyan po sa Pila, Laguna at na malapit na pong mag-anniversary sa February 28, no, 4 p.m. Yan, siyempre panalangin din natin ang katagumpayan ng gawain ng ating Panginoon Diyos sa lugar na yan. Yan, purihin ng Diyos sa buhay mo, Pastor Ed, at sa bawat mga kapatid sa Tuliric, no, dyan sa Pila, Laguna. Yan, at yan, siyempre, pagbati rin natin sa Biray family. Siyempre, kasama natin. Siyempre, si Sister Grace. At pagbati rin natin, siyempre, sa ating kapatid kay Brother Mike. At pagbati rin natin kay Miko, kay Carl, kay Ellie. Siyempre, pagbati natin kay Dayan. At sa kanilang mga apo, no? And aming baby Dion at si baby Butchay, no? Siyempre, ang aking inaanak si Butchay. Yan. Isang mapagpalang umaga dyan sa Bay, Laguna. Yan. Isang, excuse me po, karangalan ulit, no? Kasama natin ating mga kapatid. At tungo naman po tayo sa, excuse me po, Santa Rosa, Laguna. Yan, kasama po natin ang aking magandang nanay. Yan. Pagbati po natin sa Getgano Mercado family. No? Isang mapagpalang umaga dyan sa Santa Rosa, Laguna. At yan, kasama rin natin ito. Wow, kailan ko kaya ulit makakasama ito. No? Ito po yung aking kasama sa pag-worship dati. Drummer po dati namin to. No, at gusto kong makasama ulit ito, no, si Brother Joshua Perinya, no, isang kagalakan bro, nawa tayo magkita at makapagkape naman minsan, no, pag hindi busy, no.
Yan, kasama natin ito. Na-miss ko ito, yung magkapatid na ito. Yan, at saka yung pamilya, yung nanay niya, no? Yan, isang pagbati mula sa inyong pamilya, no? Yan, sa Pirinya family, yan, sa pangunguna ni Brother Joshua, no? Bro, na-miss ko na yung ating tugtugan na makalangit, no? Nawa tayo magkasama-sama ulit, no? Yan, at isang pagbati sa iyong pamilya, no? Mula po dito sa Purposeful Life Ministry. At welcome kayo sa church namin diyan sa Bulacan, Chaong, no? May church po tayo diyan, no? At welcome po ang inyong buong pamilya. Yan. At pagbati rin natin diyan sa ating kasama sa ECMS Construction. Ito yung mga kasama natin sa ECMS Construction. Kasama po natin ito ang aking bayaw. Yan. Ang bunsong kapatid ng aking asawa. Yan, kasama po natin si Brother Bernard Castillo. At ingat kayo dyan sa Cavite. Yan. At patuloy na manalangin, no? At patuloy na laging unahin ang ating Panginoon Diyos sa lahat ng oras pang tayo ay makaiwas sa anumang aksidente dyan sa site. Yan, sa pangunguna dyan, pagbati natin din sa kanyang asawas na nasa Candelaria, kay Daisy Mandigma, no? At sa inyong mga anak. Yan. Bati natin sa buong Castillo Mandigma family. Yan. At sino pa? Yan, at from Bacolod City, kasama ulit natin, no, si Kuya George Pios, at pagbati natin sa buong pamilya Pios dyan sa Bacolod City. Yan, at sino pa ba? Yan, at from Dubai, no, kasama rin natin sa Bible study ito. Mabot si Sister Maria Bonalos dyan sa Dubai. Yan, kasama natin. At from Bayan ng Liliw, no, kasama po natin ang Arosena family at pagbati natin sa buong Arosena family diyan sa Liliw, Laguna, sa inyong mga anak, sa inyong mga manugang at sa inyong mga apo. Yan, kay Nay mula po diyan kay Nay Edna Arosena. Yan. At ito, yan, Brad natin, no? Kasama natin si Brad Nel, no? Puhawan, no? Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo, bro, no? Brad, sa iyong na ngayon nakasama kita dito, no? Isang mapagpalang umaga sa iyo at purihin ng Diyos sa iyong buhay. Yan. At patuloy na pagpalain ang iyong buong pamilya, ang iyong bawat isa. Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo. Yan. At kasama rin natin ang ating isang kaibigan dito, no? Yan, si Rickson Magnaye, taga San Diego. Kahapon kasama rin natin at ngayon kasama rin natin. Purihin ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Magpatuloy ka at patuloy na maranasan ang presensya ng ating Panginoon Diyos. Yan. At purihin ang Diyos, no? At yan. At kasama rin natin si Tatay Victor Dalangin. At syempre, pagbati na rin natin sa inyong buong pamilya, kay Nanay TC, at sa inyong mga anak, mga manugang, at sa inyong mga apo. Mga kapatid, dyan tayo nagtatapos, no? At meron pa ba ako hindi nabati, no? Parang hindi ko nakita rito si Ate Nela, pero bagamat hindi, batiin din natin ang Nonosok family, ano? Kasi minsan ho nawawalan ng signal, kaya ho hindi ko nakikita sa comment section, ano ho, at hindi ko na ho nababati. Pero ganun pa man, no ho, isang pagbati sa ating lahat. Sa mga hindi ko nabati, binabati ko po kayo, ano ho, at purihin ang ating Panginoon Diyos. At sa ating pong pagtatapos, tapusin po natin ito sa ating pananalangin. Tayo po ay manalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong paksa na iyong itinunghay sa amin, Panginoon. Mula po dito sa awit o Psalm 143 verse 10, O Lord, na pinamagatan, teach me to do your will. Lord, tunay, Panginoon, na kung kami po ay mananahan lamang sa aming sariling kakayahan, mahirapan po kami, Panginoon. Kaya po kami nagpapasalamat dahil sa iyong paraan upang kami ay turuan, paraan upang kami ay hubugin. Ikaw po yung Diyos na patuloy na nagpapakilala na ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi kami iniiwan o pababayaan. Kaya Panginoon, sa yugtong ito kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong karangalan at sa iyong kapurihan. Kami po ay narito, Panginoon, upang
malaman namin, Panginoon, ang bawat layunin mo sa aming buhay. Kami po, Panginoon, ay nagpapasakop sa lahat ng ito. Turuan mo po kami, Panginoon, na patuloy na lumapit, patuloy na sumamba, O Lord, at patuloy, Panginoon, na magkaroon ng kauhawan upang ang bawat salita na aming Panginoong napapakinggan ay magbigay, Panginoon, sa amin ng iba yung lakas at magkaroon, Panginoon, kami ng buhay, Panginoon, na nagbubunga according to your fruit of the Spirit. At Lord, ang aming mga talento na ipinagkaloob mo ay patuloy, Panginoon, na magamit ayon sa iyong kapurihan at sa iyong kalooban. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng tamang pagsamba, tamang discernment, O Lord, the gift of understanding, O Lord, upang kami, Panginoon, ay makalakad ayon sa iyong kalooban. Na katulad ng iyong pagtuturo sa amin, Panginoon, tinuturuan mo kami to discern, O Lord, not to have a carnal faith, but to have, O Lord, a spiritual faith na nagmumula sa iyo. Lord, salamat, Panginoon, dahil sa iyong pagtuturo ay may tutuwid namin ang aming mga maling ugali at ang aming maling way, O Lord. Upang kami, Panginoon, ay makapanamba, O Lord, ng tapat at, Panginoon, ay makaharap sa iyo, Panginoon, na dinadalisay mo, O Lord. Bagamat, Panginoon, ang aming puso minsan ay mabigat isipan, Panginoon, dahil sa hila ng mundong ito o sa impluensya ng mundong ito. Lord, kami po ay nagpapasalamat dahil patuloy ka nagbibigay ng lakas, kapayapaan, at ng iyong bunga sa amin, Panginoon, upang kami makalakad ng naayon sa iyong kalooban. Kaya, Panginoon, sa yugtong ito, nais po namin kayong purihin at pasalamatan at bigyan, Panginoon, ng papuri, O Lord, pinakamataas na papuri na nararapat lamang po sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa lahat ng may karamdaman, kami po ay naniniwala, O Lord, in the name of our Lord Jesus Christ, O Lord, Yeshua HaMashiach, O Lord, in Jesus' name. Naniniwala po kami sa kagalingan, sa proteksyon, O Lord, sa iyong provision, sa lahat ng aming gagawin at sa lahat ng aming tatahagin. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw po ang aming pinupuri at pinasalamatan. In this our pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is dying. Christ is risen. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.